Mahilig sila sa patawag. Kung nagkataon na ito si Isko sa panggigiba niya dyan sa Maynila ng mga pinaggagawa nitong mga congressman dyan ng mga illegal na mga building sa mga sidewalk, baka pinatawag na kagad si Isko. Bakit hindi niyo patawag? Tama, correct. Diba? Bakit hindi niyo patawag si Isko ngayon? Para magkaalaman kung sino talaga sa inyo ngayon ang gumagawa ng illegal. Ayan ang gusto ko sa'yo. Ito yung eksakto na sinabi ni Percy. No, the Supreme Court has reduced itself to being the supreme cuddler of Sara Duterte. This is a betrayal of the Constitution and an insult to the people's right to demand accountability. Mantakin mo, partner, sinasabi niyang cuddler? Partner? Sige, dudugtungan ko yan. Yung demand daw ng accountability. Sige, ganito na lang. Kung accountability talaga at gusto nyo talagang maparusahan si BP Inday Sara Duterte, hindi naman sinasabi ng Supreme Court na mali or hindi tama ang ebidensya ninyo. Ang sinasabi ng Supreme Court, ayusin ninyo. Kasi yung mismong rules ninyo, nilalabag ninyo. Ang sabi sa rules ng impeachment, dapat isa lang sa loob ng isang taon ang pupwedeng isampa sa isang impeachable offense na official ng ating pamahalaan. Ano ang ginawa nyo? Gumawa kayo ng 4. Ito ba? Ikaw, kasi ito yung kauna-unahan yata, partner, di ba, na nag-file nitong impeachment? Correct. Doon pa lang sa puntong yun, di ba, dapat questionin mo na itong mga kasamahan mo, per se, bago ka mag-question dito at bago mo hindi pansinin ang mismong interpretation ng highest law of the land, yung Supreme Court. Di ba dapat questionin mo muna, teka lang, anong ginawa nyo rito sa una kung i-final? Hindi nyo pinansin, mayroon na ako ritong basihan Kung nagdidemand ka pala ng talagang accountability, o sige, total, hindi naman sinabi ng Supreme Court na illegal, hindi tamang ebidensya natin. Correct. At sinabi rin naman ng Supreme Court na pwede pa kami magsampa. For the meantime, total, kung talagang ito mayroon ka ng respeto per se kung may respeto ka talaga sa hindi ka lang kumikiling sa kung saan-saan. Ano, partner? Dapat respetuhin mo muna yan, pagkatapos sabihin mo, sige, habang hindi pa kami pwede mag-file, ito tinuturuan na lang kita. Habang hindi pa kami pwede mag-file ngayon kasi mayroon na ngang bar na nga na isang taon, February 6 pa uli, sasampahan na namin si Sara Duterte sa regular court. Correct. Tama, diba? Kung naghahanap ka talaga ng totoong accountability, bakit hindi nyo ginagawa? Bakit? Kasi ang gusto ninyo, tanggalin muna si BP Inday Sara, dahil ang gusto ninyo para hindi na makatakbo. Dahil kahit bumabaha ng ayuda kung ano-ano ang mga kalukuhan ninyo sa budget ng ating bansa na hindi kayo nahiya ayon kay BBM, sabi niya si PBBM mismo may sabi, mahiya naman kayo. Pero nagpalakpakan pa kayo na-immune na yata kayo sa mga diba? Sige, tuloy mo, partner. Partner Badong, pag sinasabi mong cuddler, parang may ang punto kinakalinga mo yung parang kriminal, may pananagutan sa batas, partner. Pinagpapalagay kagad nila na kriminal si BP Sara. Yun yung problema sa mga to. Tsaka, partner, tignan nyo, sa mga nagdaan kasi na bakit ini-impeach. Kasi hindi nyo makakasuhan yung presidente. Sa dalawa nating presidente na gustong ipa-impeach, si Erap at saka si Gloria, alam ng mga nag-impeach na meron siyang kaso. Correct. Gusto nilang kasuhan. Ang problema nila, hindi nila kayang kasuhan si Erap at saka si GMA dahil immune ang presidente sa kaso. Kaya inuna nila yung impeachment. Eto po, baliktad. No? Hindi nila kinakasuhan kahit pwedeng kasuhan. Bakit? Wala po silang ebidensya. Correct. Yun po yun. Kaya nga sinabi ng Supreme Court, sa uulitin, pag kayo, magpapile kayo ng impeachment sa isang tao, pwede ba ilagay ninyo sa impeachment complaint yung mga ebidensya nyo? Ano ibig sabihin nun, partner? Kahit hindi natin nakita yung kanilang impeachment complaint, walang anong tawag doon? Yung nakasama. Hindi nila sinasamahan ng ebidensya. Inamin niya ni Chua. Doon ako dudugtong, partner. Yung usapin kay Martires. Correct. Yes. Yung sinabi niya na, sabi ni Martires, na, sabi pala ni Chua, bakit napakabilis naman ni Ombudsman Martires? Bakit ang bilis niya magpasya?
Pwede po ba, sabi ni Chua, si Chua kasi nag-imbestiga yung committee ni Chua Pwede po ba, Ombudsman Martires, bago kayo magpasya kung i-dismiss nyo yung impeachment kay BP Sara, pwede po ba na manood muna kayo ng impeachment kasi hindi ako naglagay. Correct. Hindi siya naglagay ng ebidensya. Kaya po yan, malinaw na malinaw po yan. Ala corona po ang balak nilang gawin dyan. Impeachment trial, pag trial na, dahil tayo ay impeachment court kayo, utusan nyo yung bangkong ito, Buksan ang yung account. account nila, at doon na sila maghagilap ng pwedeng idemanda Correct. o ng ebidensya. Alam mo, partner, Partner no? BMR, bago ka Sige. dudugtong BMR, Okay. basahin muna natin yung official statement ni Vice President Inday Sara tungkol sa pagkabasura ng impeachment complaint laban sa kanya. At sa mga nandyan sa comment section, pa-like, pa-share, pa-subscribe po at sumama po sa diskusyon dito sa Berada Aguila. Ito po yung sinabi ni Vice President Inday Sara, nilabas po ngayong araw. After the Supreme Court declared the fourth impeachment complaint against Vice President Inday Sara Duterte unconstitutional, she extended heartfelt thanks to her defense team who stood up for her even when no one else wanted to. He also thanked the petitioners partner G.R. number 278359 to those who spoke out against the suppression and to those who silently prayed for justice. In her statement, Vice President Inday Sara emphasized that stand against abuse and corruption. Aniya, our country deserves better and we shall stand tall, strong and resilient against leaders whose greed will bring down our homeland. Let us love the Philippines for God country and every Filipino family. Ayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Tuloy ka, partner BMR. Ayun, idudugtong ko nga lang, no? Kanina, itong si Gadon, pinanganak ng dekada 80-80. Aha. Naku, mayroon pa palang sumunod. Ito yatang si Chua, mukhang dekada 80-80 rin yata ito, mga kapatid. Bakit ko nasabi, mga kapatid? Parang init na init ka kay Chua. Kapitbahay mo ba yan? Isipin mo, mga partner, siya, nag-file din pala doon sa, nabanggit ni partner Buds, nag-file din ito sa ombudsman. Aha. Abay, nag-file sa ombudsman, tapos, nang makita na ni Martires, yung ombudsman dati, wala palang mga ebidensya. Aha. Mantakin mo yun kung hindi ka ba naman dekada 80 magpa-file ka ng walang mga ebidensya. Ano mangyayari doon? 'Di ba? Matik na 'yan madi-dismiss. Correct. 'Di ba? So ito po ang maliwanag pa mga kababayan sa sikat ng araw na ang ginagawa po nitong mga politiko ngayon na mga kalaban ng mga Duterte ay political motivative lang po. Wala po silang ibang magkalimutan na po tayo doon sa sinasabi nila na gusto po talaga nila ng accountability, gusto nila ng talagang panagutin itong mga Duterte. Pero paano niyo papanagot? Ito pa yun. Kayo mismo hindi niyo na ilalagay kung saan nararapat ang mga bagay-bagay. Hindi niyo sinusunod yung mga rules. Kayo mismo manlalabag ng mga rules ninyo . Sa inyo galing yan . Diyan mismo yan. Bakit hindi niyo muna unahing sundin? Tama. Di ba? Sana, para maging malinaw, accountability kayo ng accountability. Aha. Yan nga si Chua, tingnan nyo. Marami nang pinagibayan doon sa Maynila. Senior, mga ano yan, yung mga barangay hall na pinagawa sa gilid ng kalsada o sa sidewalk. Correct. So pagdating ng araw, Ilang milyon yung partner? may nagsasabi 19 million sa isang barangay pa lang. Isang dipa lang, no? Hindi, naman. Isang dipa yung lapad, pero yung taas, ilang palapag yun. May 3, may 4 yata, partner. Pero mo, Paano pumasa yun sa building code? yun ngayon ang sinasabi. Ang dami pala nilalabag niyan. Marami, oh. Sidewalk. Ayan, Paglain mo partner. Ito para magkaroon lang kayo na ideya. Correct. Yung mga nagtitinda po, tinatawag na sidewalk vendor. Vendor. Aha. Pwede mo pong iwasan yan. Di ba? Pag naglalakad ka, Okay. iwasan mo dahil maliit lang yung espasyo. Oo. Pinalalayas dahil para sa sidewalk, Sidewalk. yun. Correct. Di ba? Tuloy mo, partner. Ayun. Kasuhan mo, partner. Kasuhan mo. Yun nga yung punto natin dito. Pinapalayas. So, paano mapapalayas ngayon yan? Konkreto. Konkreto yan. Aha. Ang katwiran ni Chua, partner, ito ang katwiran. Ano? Ang sabi ni Chua, dumaan naman yan sa legal na proseso.
legal na proseso ba ano? Baka illegal. Yung kauna-unahang state of the city address ni Mayor Isko Moreno, sinabi niya, wala daw po yung dinaanang tamang proseso. Ayun! Ayun naman pala. Kasi mga partner, 'di ba? Mahilig sila sa patawag. Kung nagkataon na ito si Isko sa panggigiba niya diyan sa Maynila ng mga pinaggagawa nitong mga congressman diyan ng mga illegal na mga building sa mga sidewalk. Aha. Baka pinatawag na kagad si Isko. Bakit hindi Ay, niya oo ipatawag? nga. Tama, correct. Aha. Bakit hindi niyo ipatawag si Isko ngayon? Para magkaalaman kung sino talaga sa inyo ngayon ang gumagawa ng illegal. Ayan ang gusto ko sa'yo.